Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! PPP, FCS, Grade 5, ikatlong markahan, ikalimang linggo, unang araw. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang mabuting dulot ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng makinang panahi? Pangalawa, ano-ano ang mga kagamitan maaaring gawin ng isang batang kasing edad mo upang magkaroon ng pagkakakitaan? Pagmasdang mabuti at paghambingin ang mga larawan sa ibaba. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang ipinapakita ng mga larawan? Pangalawa, alin dito ang tama at hindi tamang postura habang nagtatahi sa harap ng makina? Pangatlo, bakit kinakailangang umupo ng maayos at tuwid habang nananahi? Ating talakayin ang pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa pananahi. Upang maging maginhawa ang pananahi at maiwasan ang sakuna, kailangang sundin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pananahi. Narito ang mga pangkalusugang gawi sa paggamit ng makina. Una, hugasan ang kamay bago magsimula at tiyaking malinis ang kamay habang nananahi. Pangalawa, tanggalin ang anumang kagamitan sa ibabaw ng makina maliban sa mga kagamitang lubhang kailangan sa pananahi. Pangatlo, manahi sa maliwanag at maaliwalas na lugar. Pang-apat, manahi na ang liwanag ay nanggagaling sa kaliwang balikat. Panglima, umupo ng tuwid na maginhawa ang likod. Narito naman ang mga pangkaligtasang gawi. Una, ingatang matusok ng karayom ang daliri. Pangalawa, huwag ipitin ng bibig ang aspile o karayom na ginagamit. Pangatlo, gumamit ng gunting sa pagputol ng sinulid. Pang-apat, iwasan ang di kailangang paggalaw sa iba't ibang bahagi ng makina. Panglima, upang hindi masilaw, iwasang tumama ang matinding liwanag sa tinatahi lalo na kung ito ay puti. Magtala ng 5 bagay na dapat gawin at 5 bagay na hindi dapat gawin habang nananahi gamit ang makina. Isulat ito sa inyong kwaderno. Gumawa ng poster patungkol sa mga panuntunan sa pananahi gamit ang makina. Iguhit dito ang mga dapat at hindi dapat gawin habang nagtatahi gamit ang makina. Bibigyan ng marka ang poster gamit ang rubric sa ibaba. Ikalawang araw. Ngayon ay magbalik-aral tayo. Una, ano-ano ang inyong masasabi sa larawan? Ito ba ay nagpapakita ng pagkamalikhain sa paggawa? Bakit? Ano kaya ang tawag dito? Naranasan mo na bang gumawa ng isang proyekto? Ito ba ay kapaki-pakinabang? Anong uri ng proyekto ang nagawa mo? Naipakita mo ba ang pagiging mapamaraan at pagkamalikhain sa paggawa nito? Ating talakayin ang paggawa ng simpleng kagamitang pambahay o apron. Pagpaplano ng proyekto o kagamitang tatahiin. Ang pagpaplano sa paggawa ng proyekto ay isang mahalagang paghahanda sa anumang gawaing sisimulan. Ito ay magsisilbing alituntunin upang matapos ng maayos ang proyekto. Malaki ang naitutulong ng mapanuri at matalinong pagbabalak sa anumang proyektong gagawin. Ito ang paraan upang maiwasan ang pag-aaksaya ng gamit, enerhiya at panahon. Narito ang mga alituntuning dapat isaalang-alang sa pagpaplano ng kagamitang tatahiin. Una, masusing pag-aralan ang gagawing proyekto.
Bigyang pansin ang layunin sa paggawa nito at ang mga gagamitin. Pangalawa, iangkop sa okasyon o sa paggagamitan ng telang pipiliin. Pangatlo, pagtuunan ng pansin ang yari o tabas. Pang-apat, tiyaking matibay at angkop sa budget ang telang gagamitin. Pang-lima, bilhin lamang ang karagdagang gamit tulad ng botones, sinulid, karayom at iba pa ayon sa pangangailangan. Magiging maayos at maganda ang isang proyekto kapag ito ay naiplano ng gusto. Ang plano ay nagsisilbing gabay habang ginagawa ang proyekto. Taglay nito ang iba't ibang bahagi. Sa plano ng proyekto, una ay ang pangalan ng proyekto. Tiyakin ang pangalan ng napiling proyekto. Pangalawa, disenyo ng proyekto. Ang paggawa ng disenyo ay bahagi ng pagpaplano. Mahalaga na mailarawan ang kabuuang anyo ng proyekto. Inilalagay din ang tiyak na sukat, mga materyales at mga detalyeng kailangan sa paggawa ng proyekto na magsisilbing batayan habang ginagawa ang mga ito. Pangatlo, materyales. Ang mga materyales ay dapat itala batay sa disenyo ng proyekto. Ang talaan ng materyales ay magbibigay ng tiyak na halagang gugugulin sa paggawa ng proyekto. Pang-apat, kagamitan. Ang mga kakailanganing kagamitan ay dapat ihanda kaagad upang di maantala sa paggawa ng proyekto tulad ng sinulid, karayom, bidal at iba pa. Panglima, mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. Pag-aralan at itala ang mga sunod-sunod na hakbang sa paggawa ng proyekto. Mahalaga ang pag-aaral sa mga hakbang upang di masayang ang oras sa pagsasagawa. Suriin at pag-aralan ang sumusunod na format ng plano ng proyekto. Kilalanin kung saang plano ng proyekto na pailalim ang nakatala sa bawat bilang. Isulat ang pangalan, layunin, kagamitan, disenyo, pamamaraan o ebalwasyon sapat lang. Gumawa ng isang plano ng proyekto sa paggawa ng apron gamit ang format sa ipapa. Maaaring uuwi ang gawain ito upang magpatulong ang bata sa magulang.
Ikatlong araw. Buuin ang salita sa bawat bilang. Tukuyin ang katumbas sa titik ng bawat bilang upang mabuo ang mahahalagang salita na may kinalaman sa kasalukuyang aralin. Mga bata, paano ang paggawa ng padron? Ating talakayin ang paggawa ng simpleng kagamitang pambahay, apron. Isa sa mga proyekto na maaari mong gawin sa malikhaing paraan at mapagkakakitaan ay ang paggawa ng apron. Sa pagluluto, ang apron ay ginagamit upang maprotektahan ang damit mula sa mansyang matatapon habang nagluluto. Ginagamit din ito bilang pamunas ng kamay. Sa araling ito, pag-aaralan natin kung paano ang paggawa ng apron sa malikhaing pamamaraan. Ating alamin muna ang pagsukat at paggawa ng padron. Una, gawing modelo ang iyong nanay o nakatatandang kapatid. Kuhanin mo ang wastong sukat gamit ang medida. Una, kunin ang sukat sa dibdib. Ilagay paikot ang medida sa pinakamalaking bahagi ng dibdib at sa ilalim ng braso. Panatilihing tuwid ang likod ng iyong sinusukatan. Pangalawa, kunin ang sukat sa baywang. Ilagay paikot ang medida sa pinakamaliit na bahagi ng baywang. Pangatlo, kunin ang sukat sa balakang. Ilagay paikot ang medida sa pinakamalaking bahagi ng balakang. Ikaapat, kunin ang sukat sa ulo. Ilagay paikot ang medida sa ulo. Panghuli, kunin ang haba ng apron. Sukatin ang haba buhat sa kilikili hanggang sa laylayan ng damit at dagdagan ito ng 7 hanggang 8 cm. Pangalawa, matapos kunin ang lahat ng sukat, gumawa ng padron para sa apron. Narito ang mga hakbang sa paghahanda ng padron. Ihanda ang pattern paper na gagamitin. Itupi ang papel ng pahaba. Ilipat ang mga hinating sukat ng dibdib, baywang at balakang. Lagyan ng palatandaang letra ang mga bahagi para hindi ito magkapalit. Pangatlo, ilapat ang padron at gupitin ang tela. Narito ang mga hakbang sa paglalapat ng padron sa tela. Tiklupin ang tela sa gitna na nakaharap ang kabaligtarang panig o wrong side sa iyo. Ilagay ang lahat ng padron o tularan sa ibabaw ng tela ng sama-sama upang matiyak na walang makakalimutang bahagi. Lagyan ng aspile ang mga padrong inilagay sa ibabaw ng tela. Gawing pahilis ang paglalagay ng aspile. Ilagay at lagyan ng marka ng pagtatahian ang tela. Gumamit rin ng tracing wheel o tracing paper. Dagdagan ng 2 cm pasobra o allowance sa gilid. Gupitin ang tela sa pamamagitan ng matalas na gunting. Tiklupin ang bawat pirasong ginupit na kasama ang padron at itabi sa lalagyan. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, isulat ang tama kung ang pangungusap ay tumutukoy sa tamang paggawa ng padron at mali naman kung hindi. Iayos sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga paraan ng paglalapat ng padron at paggupit ng tela. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang.
Ika-4 na araw. Ibigay ang mga hakbang sa paggawa ng padron. Ating talakayin ang paggawa ng simpleng kagamitang pambahay, apron. Narito ang mga hakbang sa pagtatahi ng apron. Una, gumawa ng tupi sa gilid ng laylayan. Sukatin ang 1/2 cm para sa unang tupi at itupi muli ng 1 cm. Ingatan ang pagtutupi, lalong-lalo na sa kurbadong bahagi. Pangalawa, ihilbana ang tupi at tahiin sa makina. Tastasin ang hilbana. Pangatlo, gumawa ng pirasong tela para sa gagawing bias para sa kilikili. Pang-apat, tupiin ang pirasong tela ng pahilis upang ang mga paayon at pahalang na sinulid ng tela ay magkahilera. Maaaring gumamit ng cardboard para sa sukatan. Pang-lima, gumupit ng ilang pira-pirasong bias ayon sa sukat ng bahaging kilikili. Paglapati ng bias nang makaharap sa isa't isa upang makabuo ng parisukat na anggulo. Ayusin at ihalbana. Pang-anim, buksan ang pinagdugtungan upang matiyak na tuwid at maayos ang dalawang piraso. Tahiin sa makina. Iayos ang pinagdugtong-dugtong na bias sa kurbadang gilid ng kilikili. Maglaan ng 1/2 pulgada sa magkabilang gilid ng bias para sa tuping gagawin. Itupin ng paloob. Pang-pito, ihilbana ang bias bago ito tahiin ng permanente sa makina. Baliktarin at ilapat muli sa bahagi ng gilid bago ihilbana sa apron. Pang-walo, sukatin ang lapat na 1 cm at markahan ang tuping gagawin sa bias. Ihilbana muli bago tahiin sa makina. Gawin ang tupi sa taas ng apron. Sukatin ng may 1 1/2 pulgada ang lapat nito. Gawin ang mga panahi ng apron. Pang-siyam, tupiin ang kahabaan ng tela sa gitna na magkaharap. Sukatin ang 1 cm sa gilid. Lagyan ng aspile bago ihilbana. Tahiin ito sa makina. Ilipat ang pinahing tupi sa gitna ng diinan. Tahiin din ang dulo upang sumara. Hayaang bukas ang kabilang dulo. Pang-sampu, baliktarin ang pananahi sa pamamagitan ng pagtulak ng saradong dulo. Ikabit ang tahi, ilapat sa itaas ng sulok ng kapaligtaran ng apron ang dulo ng sinulid. Lagyan ng aspile bago ito ihilbana. Tahiin ito ng pahilis mula sa kanto upang magkaroon ng X. Pang-11, tahiin ang bulsa. Sukatin ng pantay-pantay ang mga gilid nito. Ihilbana bago tahiin sa makina. Pang-12, piliin ang pinakamahusay na lugar na paglalagyan ng bulsa. Lagyan ng aspili at ihilbana. Tahiin sa makina. Tanggalin ang hilbana. Pang-13, ikabit ang magic tape na pandikit sa likod ng apron. Pang-14, lagyan ng mga palamuti o kakaibang disenyo upang maging kaakit-akit ang iyong ginawang apron. Pang-15, ang natapos na apron ay isusuot ng naka-X ang mga panali sa likod. Lagyan ng check kung tama ang hakbang na tinutukoy sa pagtatahi ng apron at X kung hindi.
Ipapangkat ng guro ang mga mag-aaral. Gamit ang mga gamit na ipinadala tulad ng gunting, tela, Manila paper, marker, karayom at gunting, gagawa ang bawat grupo ng apron base sa mga naipaliwanag na hakbang. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!